Samantala, kabi-kabilang pagbaha rin po ang naitala sa mga probinsya gaya na lamang po sa Laguna. Kung ano po ang sitwasyon ngayon doon at ang tugon po ng gobyerno, makakapanayan po natin si Laguna Governor Sol Aragones. Governor Sol, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Asik Alan and Dayan, at magandang umaga rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Alright, Governor Aragones, Dayan Kirar po ito. Governor, kamusta po ang kasalukuyang sitwasyon po ngayon dyan sa Laguna at ano po ang inyong assessment sa naging epekto po nito pong habagat at ganoon na rin po nagdaang bagyong Christine, Governor? Sa mga oras na ito ay mayroon tayong light to moderate rain sa iba't ibang bahagi ng Laguna dahil meron tayong 24 municipalities and 6 cities. Ang baha ngayon sa amin hanggang 24 inches pero bahagyan na rin nagsasubside dahil unti-unti na rin na tumitigil ang pag-ulan sa malaking bahagi rin ng lalawigan ng Laguna. Ngayon ay may mga tao pa rin tayo na nakalagak sa mga evacuation centers. Mahigit 3,000 yan sa buong lalawigan ng Laguna. At kahapon nga ay umikot tayo sa Binyan. Ito yung isa sa pinaka-naapektuhan, yung Barangay de la Paz at Barangay Malaban. Kasama natin si Mayor Jiel Alonso at iba pa mga opisyal. Nagbigay tayo ng family food packs mula sa DSWD. So patuloy tayong nakaantabay pero ang mga daan naman dito ay passable sa mga pupunta dito sa Laguna, bagamat may kaunting mga pagbaha o tubig na matadaanan ay kaya namang daanan ng sasakyan. Maliban lamang sa mga secondary roads at sa ibang mga maliliit na daan kung saan may paunti-unting pagbaha. Gov, maulang umaga. Alan Francisco po ito. Gov, tama ba yung narinig ko? 3,000 ang inyong mga evacuees? Oo, Asik Alan, sa iba't ibang bahagi na ito ng Laguna, pero ang iba sa kanila, ito yung kabuoang bilang, pero ang iba sa kanila ay umuwi na rin sa kanilang mga tahanan dahil bahagya na nga humuhupa ang pag-ulan. Okay. Gov, kumustahin ko itong mga evacuees nyo sa mga evacuation centers na nag-i-stay, no? Kamusta ang support ng gobyerno at ng provincial government? Maayos naman dahil very responsive ang ating mga mayor sa bawat bayan. At kapag kailangan nila na augmentation din na tulong, ay agad namang pumupunta ang action center ng probinsya. Sa katunayan, sa mga oras na ito ay naghahanda na kami para naman sa mga dadalhin ng tulong dyan sa San Pedro, Cabuyao, sa bahagi ng 4th District at sa Bae kung saan magdadala ng mga family food packs para sa ating mga kababayan. At mamaya-maya lamang ay maghahanda na rin kami ng mga gamot dahil alam naman natin after nito, dahil tinataya na Biyernes, baka nga tuluyan nang mawala yung habagat, hopefully. Pero after nun, hindi pa naman natatapos ang epekto nito dahil marami ang nagkakasakit at isa na nga tayo doon. Pero kailangan naman namin ihanda ang gamot para sa ating mga kababayan. Gov, itong mga naging pagbaha dyan sa probinsya, how would you compare it sa mga nakalipas na taon o panalasa ng bagyo or habagat? Ngayon naman ay hindi gaanong naapektuhan na itong habagat ang Laguna. Pasalamat tayo dyan. At nakakatuwa rin kasi handa naman talaga ang bawat municipalities and cities sa pagharap dito sa panakanakang pag-ulan at epekto nitong habagat sa ating mga kababayan. Oo. At yung comparison ng nangyaring calamity or epekto nito sa inyong probinsya, paano to, Gov, ikukumpara ninyo sa nakalipas na mga nagdaang kalamidad, in particular dyan sa Laguna? Base lang ito sa pagtingin ko bilang ordinaryong mamamayan dahil ito yung first term natin bilang governor. Ito yung obserbasyon ko lang na hindi naman gaanong naapektuhan this time as compared sa mga malalakas na bagyo na dumaan noong mga haraang panahon. Okay. So, alright, Governor Sol, nabanggit nyo kanina no, na medyo humuhupa na rin naman yung ulan. So ano po yung ating advice din po sa ating mga evacuees? Ano po, how long should they stay po doon sa mga evacuation center? And pero kasi meron pang sama ng panahon, ano pong advice po ninyo sa kanila? May advice natin doon sa mga evacuees natin kung sila ay nakatira sa mga lugar na malapit sa tubig, daan sa Laguna Lake, ay wag muna silang bumalik dahil hindi naman natin
masabi kung mamaya biglang uulan ulit tapos babalik sila doon. Pero yung mga evacuees naman natin na i-announce na ligtas na ang kanilang lugar ay maaari na rin bumalik sa kanilang mga tahanan at patuloy naman magmo-monitor ang ating mga LGU sa kanilang sitwasyon. But Governor, based on the monitoring, may mga ilang lugar pa ba sa Laguna na lubog sa baha? Hindi na. May mga baha pero hindi naman ganun kataas ang mga baha. Meron lang talaga mga areas dito na talagang makalipas lang isang linggo ay hindi pa rin humuhupa o isang buwan pero may problema na kasi yung sa drainage, no? Isang bagay na kailangan din namin pagtuunan ng pansin, kailangan na may makita yung talagang problema ng mga bayan na may problema sa drainage system, kung paano ito susolusyonan ng pangmatagalan para hindi tuwing may bagyo ay nangangamba para sa baha. Gob, nakilala ka dyan sa probinsya ninyo para sa bilang pagtutok sa sektor ng kalusugan, in particular sa sitwasyon ng mga ospital ninyo. Kamusta po ang kalagayan ng mga ospital sa Laguna dahil may mga naiulat bang na dala roon dahil for instance sa sakit na leptospirosis or any illnesses na may kinalaman sa pagbaha o pag-ulan? Gob. Sa ngayon ay kinakala pa ng ating Provincial Health Office kung may mga cases tayo ng leptospirosis. Pero kahapon nga, habang namimigay tayo ng mga family food packs mula sa DSWD, binibilin din natin doon sa mga kababayan natin, magbota po kayo. Kung hindi naman po kinakailangan na lumabas ng tahanan, huwag na munang lumabas ng tahanan, lalo na yung mga may sugat. Dahil nung health reporter tayo, ASEC, alam natin na yung mga tao minsan hindi nagbobota, lumalabas, pag may open wounds, delikado talaga sa leptospirosis. Naka-ready na rin ang doxycycline ng provincial health natin para nga dun sa mga nag-submerge o magsasubmerge sa baha. Ang ospital natin ngayon, tinututukan natin ay maayos pa naman ang kalagayan at ang instructions sa kanila. Ano mga pangangailangan diretso ipaalam sa akin para maka-augment tayo ng tulong at pinaplano ko rin na after nga nitong malakas na bagyo, hindi ba bagyo, hangin o habagat na ito, ay maghahanda na kami mamaya para sa medical mission para tulungan yung mga nagkasakit naman sa iba't ibang bayan dito sa Laguna. Okay. Gob, pahabol na tanong, kamusta ang coordination ninyo with the national government? Tayo ay patuloy na nakikipag-ugnayan, no, sa unang-una siyempre sa DSWD na kapag wala na tayo ng mga family food pack, tayo ay nakikipag-ugnayan sa kanila na kailangan natin para sa ating mga kababayan. Nakatutok din tayo siyempre sa DILG dahil sumusunod tayo kung anuman ang anunsyo na kailangan ng DILG at natutuwa rin tayo na binibigyan tayo ng laya dahil depende rin sa sitwasyon yan dito sa mga barangay at bawat bayan. So patuloy tayo nakikipag-ugnayan din sa national government sa kasalukuyang nangyayari ngayon dito sa Laguna. Alright, Gov, kamusta naman po yung level ng tubig sa Laguna de Bay at yung mga communities near the area? Kamusta po sila, sir? Ma'am, Gov. Okay naman ngayon na nag-subside na, no? Yung sa Laguna de Bay, nag-subside na yung tubig dahil bahagyan ng gumaganda yung panahon sa kinatatayuan ko at malapit na areas dito. Pero sa ibang bahagi ay may mga pag-ulan pa. So, in general, maayos ang sitwasyon dito sa Laguna, bagamat may mga kaunting pagbaha at pag-ulan, but everything is under control. Okay. Gob, ang Integrated State Media ay andito lang sakaling kailanganin po sa information dissemination ng inyong mga kababayan dyan sa Laguna. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din, Ate Alan at Kayan, sa pagbibigay namin ng panahon na may ulat ang sitwasyon ngayon dito sa amin sa Laguna. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Si Laguna Governor Sol Aragones.